Hello, good morning, good afternoon, and good evening. Saan man sulok tayo ng daigdig, ano? Pag-usapan natin ngayon ang mayroong isang vloggers ba ito o ano, nabayaran nito, ano, 3K o 300K o 500K. Kasi ang information ko mga galing sa Marcos talaga is 300K monthly. Yun pala sa mga ordinary vloggers lang. Now, yung revelation naman ni Banat Bay is 500K. Nung hindi tinangkap, ay kinasuhan. So, ganun siguro, ano? So, pakinggan natin ito. Itong tarantado na ito. Ah, hindi ko maintindihan or depende siguro sa opinion ng bawat isang mamamayang Pilipino. Pero base sa aking mga pag-aaral, kung sino talagang tarantado, sino talaga ang walang hiya, si Bongbong Marcos ba o si Pangulong Duterte? Pero sa pag-aaral ko, sa aking personal na opinion, nakikita ko na maaaring hindi walang yan si Bongbong Marcos, pero well nga eh. I'm sorry, hindi naman ako matalino, pero bupol talaga eh. Bupol. Hindi naman ako matalino, pero bilang isang pangulo, parang hindi niya na alam yung pinagsasabi niya. Pangalawa, ang nakakabuisit dito, hindi niya kayang manduhan ang kanyang mga tao. Okay na lang sa asawa, hindi niya kaya manduhan. Siyempre, hindi niya kaya dahil under desire nga siya eh. So, implied na yun na hindi niya kaya. Pero yung mga under niya, katulad ng pinsan niya, anong pakialam ng pinsan niya dito sa pagkapangulo mo? Although, separate yung power ng Congress, ng lower and upper, judiciary, at saka ng executive, magkahiwalay. Pero in overall, ang presidente pa rin ang masunod. Pero ngayon, sa panahon natin, ang pinakasiga talaga, ang Speaker of the House, si Romualdez. May nakausap nga ako EAP officer, isang colonel, malapit na rin mag-general. Sabi niya kung pwede nga lang sir ipa-snipe na lang natin si Kwan si Romualdez. Marami nag-isip yan, marami nagsalita, marami akong narinig yan. Pero bakit nasabi niya na ipa-snipe na lang si Romualdez? So meaning, talagang maraming galit talaga kay Romualdez. Yung military, nakita ko, hindi naman siya mahilig sa politika. Kaya hindi siya kaagad-agad maposisyon. Pero nakapagsalita siya Bakit niya nasabi na ipa-snipe na lang? So, ibig sabihin, nakikita niya na ang walang hiya sa gobyerno ay ang Romualdez. Ang nakakainis dito, ang ating Pangulo ay hindi nakikialam. Yun ang problema Hindi nakikialam, yun yung problema. So, pakinggan na lang natin to. At nakaka-high-blood. Masarap sapukin, no? Anyway, kayo na lang muna magbigay opinion kasi nakaka-buisit o nakaka-high-blood pero hindi ko alam kung saan nanggaling to. Hindi ko alam saan ka. Ating gobyerno ngayon. Dahil lang. Walang karapatan sa Ticos. Walang karapatan si Sara Duterte na mambatikos ng ating gobyerno ngayon dahil siya mismo ay ang daming anomalya. Siya mismo ang daming problema.
problema at ang daming mga katiwalian na nangyari sa kanyang departamento. Anong katiwalian? Maraming kalokohan. Hindi ko Nakikita mo na maintindihan, hindi no? siya marunong magpatakbo ng gobyerno. Ha? Kitang-kita, sobrang obvious. Tignan mo lang yung mga tao na nakapaligid sa kanya. Yeah. Marami sa kanila incompetent. Yan ba ang gusto nating maging gobyerno? Nakita mo ba? Yung mga pinasok niya sa DepEd na walang kaalam-alam, underqualified itong mga to kasi gusto ni Sara Duterte ay hindi may abilidad at may kapasidad. Ang gusto niya ay yung sunod-sunuran na sa kanya. Huwag po tayo magpapabudol sa ganito kasi pag magpabudol tayo, Budol? kayo na talaga may O kasalanan. nagbulol si Tumulong pa Marcos. talaga lalo ang Pilipinas sa utang. At tumaas pa ang presyo ng lahat ng bilihin. Sila po, mga Duterte ang may kasalanan nito. Huwag lang po tayo sana magpabudol sa mga Duterte. At kitang-kita naman dito kung ano talagang ugali na itong mga to. Ito. Matindi, ano? Doon na lang sa sinasabi niya na kung ano, no? Doon na lang sa sinasabi niya na ang daming katiwalian sa opisina ni Vice Sara Duterte. Ano yun? Hindi ko maintindihan. Vice President lang siya, wala siyang papel. Ngayon, nandun sa DepEd, ha? Isang department lang yun. Eh, ang hawak ni Marcos, lahat ng department ng gobyernong ito ay binawasan niya ng budget. Paano ba yun? Ha? Hindi ko maintindihan eh. Maraming katiwalian. Anong katiwalian? Hindi ko maintindihan eh. Yung 125 million na sinasabi nyo na ninakaw, sabi pa nga ni Castro eh, hindi tayo papayag na ninanakawan tayo, mga tarantado kayo, ano? Ha? 125 million nakita nyo, pero yung trillion of pesos, hindi nyo nakikita. Eh, mga gago rin pala itong mga... Pero anyway, kasi nga opinion nila eh. Opinion nila. Pero tinatanong ko sarili ko, bakit may mga taong ganon, katulad dito nagsalita, matindi yung akusasyon niya eh. Ng taong bayan ngayon, ang taong bayan ngayon, alam natin ng karamihan na bangag yung presidente natin. At ang dating Pangulo, Duterte, kahit despite of pandemic, ay marami pa sa project na gawa. Paano kung walang pandemic? Paano kung ngayon nagkaroon ng pandemic? Aywan ko lang kung ano mangyayari sa bansa natin. Ha? Maraming magagaling. Sigurado ako. Hindi ko maintindihan eh. Hindi ko maintindihan mga kababayan ko. Kaya panahon na talaga na mag-isip-isip tayo. Dapat mag-isip tayo. Na pagkakaisa. Problema lang talaga, hindi ko maisip eh. Gusto natin palitan ng administrasyong bangag na ito. Pero ginawa namin ni Supremo, hindi talaga makakaya. Kasi nga una, hindi pa hinog, hindi pa kuwan ang taong bayan. Pero sa totoo lang, maniwala kayo sa hindi. Yung pagpasok ng 2024, yung 2024 na yon, ginamit natin ang pagkakataon at nagkaisa tayo. Sigurado ako, mangyari siguro. Pero ang problema nga lang talaga, kumalat ang pera. Anong tawag nito? Kumalat ba ang tawag nun? Nagbabaha ng pera. Sa mga general, mga selected generals, mga mahihirap, binibigyan ng ayuda na lumalabas ngayon, sila ngayon ang nagbibigay, mabait ang Marcos. Pero hindi alam nila, maraming mga ahensya ng gobyerno na paralyzed because na-priority yung ayuda. Tapos ngayon, lalong naging tamad ang tao ngayon, hindi na magtrabaho. Mayroon nga ako natawag sa probinsya na nabubulok na lang yung palay nila, wala na kasi mag-aani.
Kasi nag-aantay na sila ng tawag nito. Nag-aantay na sila ng ayuda. Okay, para sa akin, hindi ko kontrahin ang ayuda. Pero dapat gawing trabaho para ang Pilipino magsumikap, magtrabaho. Ganon. Hindi na nga sila nagtatrabaho, naglalasing pa, nagpapaganda kung ano pa man, gamit ng pera ng taong bayan na yung mga nagsusweldo, nagbabayad ng tax. Itong binibigyan natin ng ayuda, hindi yan nagbabayad ng tax. Hindi ko alam kung paano bang gawin natin sa bansa natin. Pero anyway, magtiyaga na lang tayo. Hindi natin alam, baka pagdating ng panahon magising na ang Pilipino. Pero be reminded, sa 12 May election, midterm election, hindi natin alam kung magkakaisa lahat ng Pilipino. Pag nagkaisa sa dayaan, ang sarap manapok ng tao. Masarap manapok ng tao. Yung sinasabi ng salita dito, yung salita kanina, marami raw katiwalian. Ang Marcos nga, ang dami ninakaw trillion of pesos na Hindi niya kaya ipaliwanag. Sana magbago ang panahon para ang daming pag-iimbestigahan. Sigurado ako maraming makukulong. Pag hindi nanalo sila sa 2028, ang daming makukulong. Umasa kayo, maraming makukulong. Umasa kayo. Sana yung mga nasa gobyerno ngayon, mag-isip-isip kayo. So yun lang ang gusto ko iparating, na dapat magkaisa tayo. Yung gago nagsalita na yun, wala akong ang sarap batukan, sarap. Magkwan nga, dapat mabago ng administrasyon, mabago ng panahon. Kaya taong bayan, kumilos tayo. Magkaisa naman tayo. Magkaisa tayo. Sabay-sabay yung isip natin. So, yun lang. Gusto ko iparating sa inyo na nabubuisit ako nung napanood ko Munti ko nga ibalimag yung cellphone ko. Sa galit Pero anyway, hindi ko, napigil ko sarili ko. Mawawalan ako ng cellphone, Sige, yun lang. Maraming salamat. Maraming salamat sa lahat ng naniniwala. Ngayon, anyway, darating ang panahon na pag-uusapan namin yung Supremo kung talagang kinakailangan na. Pero hindi. May problema pa talaga kami. Kami lang nakakalam ng problema na yon. Paano gagawin natin solusyon, Okay, maraming salamat. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye.